Good day mga boss. Ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano ang simpleng pag-setup sa ating mga solar. Ngayon, dahil simple nga ang aking nabanggit, hindi tayo gagamit ng mga circuit breaker at mga anik-anik na pwedeng gamitin sa isang solar setup. Dahil nga maliit lang ito na solar setup at basic lang ang ating title, so ituturo ko ito sa napakasimpleng paraan. Tatlong parts lang sa solar setup ang ating gagamitin ngayon: battery, solar panel, at syempre itong solar charge controller. Bakit may solar charge controller? Hindi pwedeng irekta nating charge ang ating battery sa ating mga solar panel. Kailangan natin gumamit ng solar charge controller para ma-maximize nito ang voltage na kailangan ng ating mga battery. Alam naman natin na 14 volts lang ang kailangan para ma-charge ang battery, at kung irerekta natin ang wire na galing sa solar panel ay siguradong masisira yung ating mga battery dahil umaabot ng 18 hanggang 21 volts ang ang nanggagaling sa solar panel. So yan, binalatan ko na yung wire na galing sa ating solar panel, at syempre iti-testing ko yan sa ating solar charge controller para malaman kung meron nga ba itong output. Kung meron kayong mga digital multitester sa inyong bahay, ay mas maganda na yun ang gamitin nyo. May nanghiram kasi ng aking tester at hanggang ngayon ay hindi pa nababalik. Kaya solar charge controller muna ang ating ginamit. At kung mapapansin nyo, may naaninag ako na voltahe, at dahil hindi naigpitan na maayos yung screw, namamatay-matay siya. Pero ipapakita ko na lang maya sa inyo kung meron nga bang output ang ating solar panel. Kung mapapansin nyo rin na medyo maliit yung battery na ginamit ko at battery pa ito sa motor, okay lang naman yan dahil 12 volts rin naman ito at 5 amps, pwede rin to sa solar setup. Itong akin naman ay para sa demonstration lamang at para maipakita ko sa inyo kung legit at kung paano mag-setup ng simple ng solar. Yan, nagkanda gulo-gulo na. Yan, maabot ng 12.9 volts ang ating solar panel at goods naman siya, kaya naman ilalagay na natin ang battery. Sa pag-setup ng ganito o maglagay ng solar charge controller, kailangan po nating unahin ilagay ang battery bago ang solar panel. Disclaimer lamang po, ako po ay hindi professional sa ganitong aspeto. Wow! Nais ko lang ibahagi sa inyo yung mga nalalaman ko para naman marunong kayo o may guide kayo kung paano mag-set up ng ganito. Kaya naman kung alam nyo na ang ganitong klase at ganito kasimpleng setup, ay pwede na kayong mag-skip at lumipat sa ibang video. Para sa mga hindi pa nakakaalam, magpatuloy tayo. Nilagay ko na pala yung wire na galing sa ating battery, at kung mapapansin nyo, 13.1 volts, which is full charge yung ating battery. At syempre, isasabay ko na yung ating solar panel para naman makargahan pa ito. Pag na-set up nyo na lang ganyan, tapos na. Pwede nyo nang gamitin yan for your solar setup sa inyong bahay. Pwede kayo mag-charge ng cellphone nyo dyan sa dalawang USB na yan. Pero recommended ko na gumamit kayo ng mga decoy or mga converter dyan sa 12 volts nya para mas mabilis ang pag-charge nyo. Kasi na-try ko na yan at medyo mabagal talaga yung kanyang output. Yan na, kung mapapansin nyo, gumagana na yung ating solar setup or simple solar setup. Sa mga hindi nakakaalam, may guide na kayo kung paano ito i-setup at napaka-basic lang talaga. Kahit kayo ay kaya nyo nang gumawa ng ganito basta kumpleto kayo sa ating mga sumusunod: solar panel, battery, at syempre ang solar charge controller. At ngayon, susubukan ko nang mag-charge ng cellphone sa ating solar charge controller para makita nyo. At kung mapapansin nyo, working siya. Yan. Pero mabagal talaga mag-charge yan dyan. Kaya recommended ko pa talaga gumawa kayo ng decoy. Sa magtatanong dyan kung pwedeng gumamit ng AC or mga 220 volts, pwede basta meron kayong inverter. Ang ginamit ko dyan ay 220 watts lang na inverter. 'Di ba? Gumagana yung AC na ilaw yan, guys. Kung mapapansin nyo, naka-clip lang siya sa ating battery. At working na working talaga siya, 'di ba? Apakaangas niyan. So ano pang hinihintay nyo? Wala.